Sa planetang Blue Star, isang lugar na puno ng pag-asa, nagsimula ang Transference Disaster, isang trahedyang nagwasak sa katahimikan ng mundo. Mabilis itong naging impyerno. Hindi ito simpleng sakuna. Sa loob ng ilang oras, lumusob ang mga halimaw na tila galing sa ibang dimensyon. Hindi handa ang isang sangkatauhan. Hindi handa ang Blue sinira ang paniniwala at simula noon, ang kapangyarihan ay naging sukatan ng kaligtasan. Mga halimaw sa kawalan, chaos na walang paliwanag at isang katauhan na pilit lumalaban. Dito nakilala ang bida, isang E-rank na awakener, pinakamahina raw. Pero sa ilalim ng pressure, nagising ang kakaibang kapangyarihan. Habang bumubulusok ang stats, 90, 99% hanggang 100%. Unti-unting nagbabago ang lahat. Xu Jingming, ang SSS Plus Purple Thunder. Ang kanyang transformation, kumpleto na. Hindi lang basta lakas, ito'y Divine Lightning. Bumaba mula sa langit, winasak ang limitasyon. Isang immortal legend mula sa pagkabagsak. Sa kanyang kamay na kumikislap ng cosmic energy, ang laban ay magsisimula, mga lords. Nag-aalangan si Xu Jingming habang hawak niya ang kumikinang na asul na pendant. Batid niya ang kapangyarihan nito ay higit pa sa isang Tier 7 talisman mula sa kanyang guro. Kinumpirma ni Vice Principal Ling Wang na ito ay isang Tier 8 talisman na kayang harangan ng isang atake mula sa isang mid-rank Grandmaster. Dahil hindi na ito kapaki-pakinabang sa kanya, ibinigay niya ito kay Xu Jingming bilang gantimpala. Tinanggap ito ni Xu Jingming nang may katapatan sa Vice Principal. Subalit kaagad na binaliwala ni Ling Wang ang kanyang pangako at pinayuhan siyang mag-focus na lamang sa kanyang cultivation. Habang isinasabit ni Xu Jingming ang bagong talisman sa kanyang pulso, tahimik na nanonood si Jiang Luo na puno ng inggit. Sana'y meron din siya nito. Habang pinagmamasdan si Ling Wang na lumulutang sa ere, napagtanto ni Jiang Luo kung gaano kahalaga si Xu Jingming sa Vice Principal at nagpasya siyang makipaglapit sa batang estudyante. Pagkatapos ay tinanong ni Ling Wang kung tapos na si Xu Jingming at iminuhaki na bumalik na sila sa Magic City Ability University para sa bagong termino. Magalang na tumanggi si Xu Jingming at ipinaliwanag na meron pa siyang hindi natatapos na gawain. Nang tanungin kung gaano pa katagal, tinansya niyang kailangan pa niya ng 2 araw. Nakakagulat na nagpasya si Ling Wang na hintayin siya at nangakong ihahatid siya pabalik kapag tapos na ang kanyang cultivation. Ngumiti si Xu Jingming at tinanggap ang alok habang ang pinapawisan at naiinggit na si Jiang Luo ay nanonood lamang. Namamangha siya na isang high-rank Grandmaster ay nagsisilbing personal na yaya ng isang estudyante. Sa kanyang marangyang villa, nagising si Xu Jingming sa kama na mukhang lito habang tinitignan ng kanyang telepono. Nawala ang kanyang antok at nagpanik siya nang matanto na nakatulog siya ng 2 buong araw. Patakbong lumabas siya sa silid, manghihinayang dahil 2 oras na lamang ang natitira sa kanya sa Thunder Secret Realm upang maunawaan ang liquefying lightning. Mabilis siyang tumakbo sa pasilyo, ngulit biglang napatigil nang makita si Ling Wang na kalmadong nagme-meditate, lumulutang sa gitna ng mga kumikinang na asul na magical runes. Nang hindi man lang lumingon, tinanong ng Vice Principal kung maayos ang kanyang pahinga. Stress na sumagot si Xu Jingming na maayos naman, ngulit kinakabahang idinagdag na halos wala na siyang oras para tapusin ang kanyang lightning training. Pinakalma siya ni Ling Wang at ibinunyag na wala na siyang time limit dahil in-upgrade ni Branch Master Wang ang kanyang S-Class Pass sa isang permanenteng pass. Gumaan ang loob ni Xu Jingming at nagpasalamat sa kanya. Lininaw ng Vice Principal na wala siyang gaanong ginawa dahil inisyatibo ito ni Branch Master Wang na pinapahalagahan ang potensyal ng estudyante. Gayunpaman, nahulaan ni Xu Jingming na ibinigay ng Branch Master ang upgrade bilang paggalang kay Ling Wang. Sumangon si Ling Wang ngunit binangit na hindi alam ni Branch Master Wang ang tunay na SS rank talent ni Xu Jingming na sapat na sana para makuha ang upgrade ng walang tulong. Pagkatapos ay binalawanan niya ito na maghanda dahil tiyak na malalandad ang kanyang rank sa darating na National University League. Nang tanong ang bida kung ano ang dapat ihanda, inilista ni Ling Wang ang mga tukso tulad ng kayamanan, kapangyarihan, katanyagan at mga babae. Binigyang diin niya ang pagiging bihira ng SS rank talent na hindi nakita sa loob ng 4 na taon at hinimog siyang mag-ingat galang sa mga ganitong tukso.
Magalang na tiniyak ni Su Jingming na nauunawaan niya ito. Idinagdag ni Ling Wang na kumpara sa kayamanan at kapangyarihan, mas nag-aalala siya na matukso ang bida sa mga babae na tinawag niyang pinakakaraniwang bitag na ginagamit ng mga dayuhang paksyon. Lumapit siya ng may matinding tingin at binigay ng isang mapangahas na alok. Kung ang dalawang babaeng kasama mo ay mabibigo na tugunan ng iyong mga pangangailangan, ipaalam mo sa akin at ako mismo ang personal na tutulong para lutasin ang problema. Nabigla sa walang hiyang pahayag ang Su Jingming, nabula siya at nauutal na sinabing hindi na kailangan ng ganitong hakbang. Naputol ang tensyon ng kalmadong tinawag ni Ling Wang ang isang tao sa loob. Pumasok si Branch Master Wang kasama si Jiang Luo. Tiniyak niya sa estudyante na ang puksok si Ling Longhai ay naipakulong na. Ginagarantiya na ang pamilya Li ay hindi na magiging banta. Ngumiti si Su Jingming at tapat na nagpasalamat sa Branch Master sa pag-aayos ng sitwasyon at sa permanenteng upgrade ng kanyang pass. Ibinaliwala ni Branch Master Wang ang pasasalamat at sinabing inaalagaan niya lamang ang mga nangungunang henyo ng bansa. Para mas makatulong, inanunsyo niya na nag-ayos siya ng 24-hour access sa pinakamataas na palapag ng Thunder Tower para kay Su Jingming. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Tuwang-tuwa si Su Jingming at muling nagpasalamat. Sa likuran niya, nagpakita si Ling Wang ng isang kumikinang na gintong teleportation portal. Marahang itinulak siya ni Ling Wang pasulong at nag-alok na personal siyang dadalhin doon. Bago pumasok sa portal, nagpaalam si Su Jingming sa kanyang senior na si Jiang Luo na nangangakong babalik sa paaralan agad pagkatapos ng kanyang cultivation. Kumaway pabalik si Jiang Luo. Pinanood ni na Branch Master Wang at Jiang Luo habang kumislap at naglaho ang portal patungo sa Thunder Tower. Malalaking bolts ng berdeng enerhiya ang tumatama sa labas ng gusali. Sa loob ng pinakamataas na palapag, nakaupo ng cross-legged si Su Jingming habang ang matitinding gintong kidlat ay bumabagsak sa paligid niya. Habang sumasalamin ang kidlat sa kanyang mga mata, napansin niya na ang enerhiya rito ay mas dalisay at mas malapit sa pinagmulan kaysa sa naranasan niya sa ika-100 na palapag. Inunat niya ang kanyang kamay, nagpo-focus habang idinidirekta ang magaspang na kidlat sa kanyang palad upang maunawaan ang tunay na kalikasan nito. Pagkalipas ng 17 oras, nagbunga ang kanyang pagsasanay. Ang magulong daloy ng kuryente sa kanyang kamay ay nagsimulang kumunden sa isang kumikinang na likido. Idinilat niya ang kanyang mga mata ng may nasisiyahang ngiti. Pinanood ni Su Jingming ang liquid lightning na dumadaloy sa kanyang mga daliri. Alam niyang master na niya ang liquefaction stage. Tumayo siya at casual na hinulma ang liquid energy sa isang umiikot na gintong sphere. Napangsin niya na ang simpleng paghagis ng kidlat sa anyong ito ay magdudulot ng mapanirang pinsala. Nais niyang sukatin ang kanyang lakas. Tinawag niya ang kanyang holographic system interface upang suriin ang kanyang attributes. Ipinapakita ng screen ang kanyang stats. Kinukumpirma ang kanyang SS rank ability, mataas na vitality at spirit, iba't ibang combat skills at ang kanyang balanse na mahigit 1,000 ability points. Napagtanto ni Su Jingming na ang 1,000 puntos ay hindi pa sapat para sa Tier 4 upgrade. Nagpasya siyang i-upgrade na lamang ang kanyang combat techniques at maghintay para sa National University League para mag-farm ng mga puntos na kailangan para mag-level up. Inilarawan niya ang darating na tournament survival match na nakatuon sa pag-hunt ng mga beast dahil alam niyang magtatampok ito ng maraming Tier 4 monsters. Nakita niya ito bilang perpektong pagkakataon para mag-ani ng ability points. Nagpasya siyang gastusin ng kanyang mga puntos sa combat techniques. In-upgrade ni Su Jingming ang kanyang body forging skill, ang Indestructible Thunder Body, sa ika-5 yugto. Isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang lumabas sa kanya habang nagbabago ang kanyang katawan at ang kanyang buhok ay naging maliwanag at tila ligaw. Nakatayo sa kanyang pinahusay na anyo, tuwang-tuwa siya. Napansin niya na ang single point upgrade ay nagpataas ng kanyang vitality ng halos 1,000 puntos. Napagtanto ni na ang kanyang pinahusay na pangangatawan ay nangangailangan ng kasing lakas ding offensive skill. Nagpasya siyang i-upgrade din ng kanyang fist technique sa master level. Para subukan ng kanyang lakas, humakbang siya pasulong at nagpakawala ng isang thunder fist. Nagpadala ito ng mapanirang konsentradong pagsabog ng gintong kidlat. Habang sinusuri ang malalim na butas sa reinforced wall, napangiti siya.
Tinataya niya na ang kanyang laas ay sapat para mapatay ang isang peak Tier 4 beast sa isang tira lamang at makipaglaban ng pantay-pantay sa close combat laban sa isang Tier 5 monster. Sa pagtatapos ng kanyang pagsasanay at paglakas ng kanyang kapangyarihan, bumalik sa ayos ang kanyang buhok habang tumatalikod para lisanin ang training room. Paglabas sa pasalidyo, muli siyang sumama kay Vice Principal Ling Wang na tumingin sa kanya ng may gulat. Napansin niya na habang nakamit niya ang liquefaction, ang kanyang katawan ay naging mas malakas din ng napakabilis. Itinago niya ang kanyang system at sinabi na swerte lamang siya at nakalagpas sa ikalimang yugto ng kanyang indestructible Thunder Body technique. Naalala ni Vice Principal Ling Wang na ang teknik na ito ay nilikha ng kanyang guro. Naalala rin niya na personal niyang inaprubahan ng hiling ng kanyang guro para sa mahalagang SS rank Tier 8 Thunder Tyrannosaurus Blood Essence upang makatulong sa kanyang cultivation. Sa pagtatapos ng kanyang gawain sa Thunder Tower, nagpatawag si Ling Wang ng isang gintong teleportation circle at naghanda ang dalawa para bumalik sa universidad. Sa isang malaking Gothic castle, dalawang subordinate na nakahod ang nag-report sa Heaven's Mandate sect leader na si Archbishop Bloodkill na napatay ni Ling Wang. Dahil nalinlang ng panlilinlang ng universidad, sinabi nilang Ling Wang ay malubhang nasugat at hindi na mapoprotektahan si Su Jingming. Himihingi sila ng pahintulutan na ituloy ang kanilang tangkang pagpatay. Atik na pamatik sa pagpatay, isang kalangkas na may matatalim na ngipin ang nagboluntaryo sa misyon. Isinumpa nito na siya mismo ang papatayin sa batang genius. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!